calcium blockers, no? Kaya ang calcium isa ini ka minerales nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio naga-promote inisang manami nga absorption sang magnesium. Wow. Magnesium sa Amo aton na dapat balansigitan namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang Balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga may pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid sa D3 Bio. Kampiyon. Para ang dugo rektato sa transmitter. May turbobos na lapan pang highway, no? Bi-turbo. May turbo. Nga bi-turbo, sir boy. D3 Bio plus extend. Sa rurot gid High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala tsansa nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5
K5 News FM Dumaguete City 95.7, K5 News FM San Jose Antique 94.5, K5 News FM Calibo 100.9, K5 News FM Rojas City 89.1, K5 News FM Pasig City 103.9, K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City,
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 sais na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si kag K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga, maulanon nga aga. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service ha. Subong adlaw Miyerkules na, September 3. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna nga mga impormasyon, mga balita, mga report sa aton mga kaki 5 reporters. Yung kabi kay kaki 5 Gini Kauyunan ay nagpaisay kuno to sa regular nga sesyon subong sang kunang panunsod sang syudad sa Iloilo, si City Councilor Romel Doron kag City Councilor Sien Marie Mabilog. Tanan sining resolusyon kuno ni Councilor Romel Doron nga gina-file nga gina-resign
request kay Pakanan niya mag-resign sa pwesto. Hindi ka mo magsagad, dali dabla sa City Council ka, dali gid mo inyo yan. May reshuffling ang DPWH, don't worry bla. Kinabaisan nyo na nga iya obligasyon sa DPWH. Isan ano pa nga klase resolusyon nyo da ang ipasar nyo kung hindi si Pakanan kagang hindi yung DPWH, so ay kamo mahimo. Pero ulat-ulat ka mo kay may reshuffling. Kag patender sang courtesy resignation ni newly installed DPWH Secretary Vince Dizon. Ang mga taga-DPWH salin sa Undersecretary, bakadto sa Assistant Secretary, sa mga department heads, mga regional directors, kag mga district engineer, ti unahan nyo yung iyan sa DPWH kang bahala nga magdisiplina sa ilan sila nga mga tinawo. Bisan resolusyon mo na, bisan ordinansa mo na. Why ina isang bugat kay hindi mapunggan ang mando first order of the day ni Secretary Vince Dizon sa mga taga-DPWH officials na mag-tender sang courtesy resignation. Mabalbis Pakanan nga paresign nun yung kuya, matender kuya resignation ko base sa direktiba ni Secretary Vince Dizon. Hindi sa resolusyon sa City Council. Kaya nga nagbaisay sa si Kaki-5 Gini ko yunan. Baisay ko na sila to. Party sini kay amo kanina nambal naton. Nga wala isang obligasyon, wala isang power, wala isang supervision ang local government unit sa taga-DPWH. Ang ilalang niya, coordination sa proyekto Ma-coordinate ang DPWH sa local government unit kay Mayor Raisa Chu. Parte sa mga project kay butang dire, pero ang nagligad to kasulat ni D.A. Roy Pakanan. Hindi naman to paggimuon ni Mayor Raisa Chu. Kaya nga, ginaparesign na sila. Ginapatender na sila courtesy resignation. Damay damay punto pa si Mayor Raisa Chu. No need for i-resolution nga ginaparesign nyo si Pakanan. Una ko kay District Engineer Pakanan, sino ka mo? Under ako yan sa DPWH, hindi ko yan under sa inyo. Doon nga local government unit ka mo, ang may direct nga supervision na mo ang Department of Public Works and Highways. Okay pa si Kaki-5 Gini, walang alangin siya. Pwede pa man na siguro boss Roti, panos na Gusto natin tani mabalaan kung ano gidang ginbaisan black iti base diri sa initial naton nga report nga kung sa diin nagbaisay si Councilor Romel Doron kag Councilor Sien Marie Mabilog. Ginpatikayon nga regular nga sesyon bagang tanan sa resolusyon nga ginsponsoran ni Councilor Doron sa pagpangabay kay Pakanan nga mag-resign na sa pwesto. Amo ina, no? Amo kanina nga ambal naton nga no need na sang resolusyon. Ay ang pinakamataas opisyal sa DPWH, si Secretary Vince Dizon, first order of the day niya, nga mag-tender sang courtesy resignation hasta ang mga district engineer. Whether may resolusyon o kung wala. Ang resolusyon niya na hindi man nagapon makapagpabatian ni Pakanan, kundi ang order sa ila sang ila sini nga secretary. Uyang nakabot tiempo nyo na, kauntang report. Opod sa kay Kaki-5 Gini ko yun nagikan sa City Hall. K5 News FM, Kampiyon Report. Kampiyon ang paisay ni Kagawad Romel Doron kag Kagawad Sien Marie Mabilog, Kaki-5 Gini.
Actually, kay-5, doon nakibot kita tanan, no? Sa kulting paisay ni Councilor Ronaldo Ron kay Councilor Steve Marie Mabilog kay-5 dyan. Actually, ang ginumpisahan siya, amo ni ang may ginaduso ng resolusyon si Councilor Ronaldo Ron nga nagapanawagan sa resignation ni Council or ni Iloilo City District Engineering Director OIC Roy Pacanan kay-5 dyan. Iniman, sunod-sunod na bala kay-5 dyan, in line with sa mga invitations si Pacanan invitations sa City Council kay Pacanan nga magtambong sa mga hearings kay Fab John agud ni nga sabton ang mga queries sa City Council nagapakatig-agid gintawag pang stubborn o kontigaulo ni Councilor Ronaldo Ron si Engineer Roy Pacanan nga wala nagasabat diri sa Iloilo City Council. With that kay Fab John gin-align lang man ni Councilor Ronaldo Ron ang iyang resolution sa panawagan ni DPWH Secretary Vince Tison nga mag-render sa courtesy resignation ang tanan nga mga opisyal sa DPWH kay Fab John, including na ang mga district engineer. So yara kay Fab John, may kita sang video, mga 4 minutes na yara kay Fab John. Robert daw kaki-5 gini nga daw si kagawad Nini Dilaliana yang kumpasa now. Nagkamaganda kay Fab John? Ano nga si kagawad Nini Dilaliana yan amo ang nagakumpasan da sa sesyon daw si kagawad doron gani kay si kagawad Mabilog daw ay daw katindog mo lang sila nga duha. Actually, kay Fab John, may mga balusanay sa mga tinaga at si Councilor Ronaldo Ron, kay Councilor Shin Marie Mabilog. Ang sa bahay ni Councilor Shin Marie Mabilog nga hindi mo kuya paghatagan sang chance na makapamangkot, no? Kay since nga as part of the council, we are mandated man na mamangkot kay Fab John. Ang sabat ni Councilor Ronaldo Ron nga kapilan may nga pala mangkotanay duka irrelevant. Actually, tawag naging irrelevant na ang question ni Councilor Shin Marie Mabilog na hambal niya nga wala kuya kabalo kung nag-resign na si Engineer Roy Pacanan ang hambal ni Councilor Ronaldo Ron kung gusto mo ikaw to pamangkot agud mabalanta kaya hambal niya mapangkot sa si Councilor Shin Marie Mabilog na are you with us? Are you with us? Naman si Councilor Ronaldo Ron. Ang pamangkot ni Councilor Shin Marie Mabilog kung ano ang buot silingon ni Councilor Ronaldo Ron. Si iya nga pamangkot na ito kay Fab John. Si ito nagtingkianay na. Yes, kay Fab John. Si kagawad Nini Dilaliana tuya nga anong daw kumpasan kinsayaw. Actually, ang kay Councilor na Dilaliana, nakibot man kita kay Fab John, no? Kay since nga nagasingkianay na ang duha, ang nagkapila ng pakalma si Vice Mayor Love Baronda, din patawagan niya sa Sergeant and Arms kay Fab John. Kasi tupulpi nagsabat si Councilor Dilaliana nga kumbaga, the way we understand it, nga ang patawagan din sa Sergeant and Arms kay Fab John, why not naman naog si Councilor or si Vice Mayor Love Baronda agod nga ipacify ang natabo kay Fab John. Pero dito, na do kung ako bala kay Fab John, nagtagring ang talinga ni Vice Baronda nga hambal nga ginapakalma ko gani nga mo na nga hambalan mo ko no mo na bala kay Fab John nga hambal na kilala ko ni si Councilor Ronaldo Ron imaway ni kami kay Fab John si ikaw di bago ka pa lang sa konseho manakit din hipos si Councilor na Dilaliana kay Fab John. Ara kay Fab John ni sample kita dara utod di kay Fab John mga 4 minutes sa mga pagbaylusanay sa ni Councilor Ronaldo Ron. Pagbayluanay sa mga tinaga. Ari ako tinaga, ari mo tinaga, bayluanay tinaga. Ate pamatian ta be? Pamatian ta kay 5 gini, be pamatian ta. Ikaw na kasi nag-resign. Ito may nag-resist naman kita, ito it's open, no? Magutuan mo siya, why ask me? Sino ang sabat ng mamangkot na? Because, sino ang sabat ng mamangkot na? Hindi naman pala yun, because you're past my description niya. Wala ka lang sa pinagkot sa mamangkot. Hindi ko wala ka ng pagpili naman kasi wala ka ng maluwa. I'm just asking. Hindi ka pagbalag ko, wala ka luha, wala. Kung nag-ano, wala ka sa mga And you could answer that. wala ba naman, kung sa pagsasabi mo pagbalag, pagbalag ko si Ibo ko sa hindi ko yan mag-clarify. Hindi ko yan clarify how I asking the person concerned. If you don't know that the answer, you just tell me that you don't know that. Common sense. It's not common sense. It is my right. Because we stay all right. 20%. Okay.
questions also. So nga, ay, hindi niya pwede ako. Hindi, hindi. Tagaan sa Hindi mo na ganyan, Counselor. Tingnan mo. You're questioning me. And you also have your problem if hindi ka responsible sa pamangkin. Rapid dyan, no? Malami lang nga. Or, hindi tagaan yung opportunity to answer or to make spoken. Ba't hindi ko pag ito gilis pa rin eh? Anyway, Madam Chair, Madam Chair. Please, silent arms sa leg ko. One sila, so yan. Actually, Madam Chair, imo na responsibilidad mag... Exactly. That is why nag-recess ako. Kapila mo maghambal, dali. Masuggest ko, Madam Chair, na ako kadiri and to settle this that hindi man niya kinalan sa Sergeant at Arms. You should come here, wala ka Sergeant at Arms. Hindi nga hambalan niyo ko. May nag-recess na ko gani. I mean, hambal ko, Madam Chair. Nalambal ako kabila nga beses. Nga, pwede ka question. Nga, hindi pwede ka question, di. Wala ko yung hambal, Madam Chair, na hindi pwede. Kung ako pwede, manaog ka di ka to pa. Kalma, pinapakalmahan ko. That is why, Councilor De La Llaga. Yes. Madam Chair, I'm sorry, no? Kung may takot tinugot, that is usual for us. That is why, pinapakalmot ka mo. Hindi ko lang kami kasi gamuan. So, wala silang pambal. Yes, exactly. Wala ko nang balo sa pambal. Nagambal lang ako nga pwede taka-question din. Exactly. That is why Councilor Nene, kakilala na ko kay Councilor Doron, naupod ko siya. Ito normal yan na mo na ginapakalma ko siya, Nay, before ako magpanaog. Eh, bago ka pa lang din. Now, biar ipatawag mo na. Ipatawag mo na ang ano ipatawag mo na ang Sergeant at Arms eh. We are on recess, Madam Chair. Ang ginaambal yung Councilor Doron, ang ginaambal mo na pwede si mag-question, ang ginalaw na ito nag-question siya, wala mo na problema na naka-ask yun ang question. That is why Councilor Doron nag-ambal na ang question, mga question, nun mo si Councilor Doron, kay siya gani, wala ka balo. So hindi mo na kayo question nun, di ka, wala siya ka balo, that's Sorry, Madam Chair, that's exactly the question. If wala ka kabalo, then okay, wala ka kabalo. Pero hindi ba I'm not objecting that? Again, we are on recess. We are on recess, Madam Sama na Chair. ni, ginapakalmahan ko lang kagina pa, dahil ka sige-sige ka mo, muna ka pakalma ako sa inyo. Kay recess na sa... Madam Chair, if I may. We are in recess, Councilor Adan. I will no longer acknowledge. Thank you. Since we are on recess. Pwede? There are no more. Tama na, Councilor Shi. Tawain na. What I mean is, we can deliver. Kaki 5G nete na tapos lagi man to. Notod signal ni. Kaki 5G. Yes, unta na Te, naunta tagid man. Na-pacify naman kasi dyan. Iway man to, actually, way man to problema kung magtawag ka sa Sergeant at Arms, way man na yung problema, kasi iyan naman na dahil obligasyon mo. Way with yung problema, pagtawag mo sa Sergeant at Arms, kasi isa mo na nga magay, dapat ara ang si Sergeant at Arms mo. Tiyan mo na. Tiyan mo ganito nga dopahan to ya si Councilor Nini de La Llaga. Ang according sa iya, di naman kinahanglan nga may Sergeant at Arms. Kuya nga ara si Vice Maronda nga magpatunga sa... Tingnan pa kalma na gani, no katagman. No, kakakalma man to katag sa ngabal ni Vice Mayor Labla Maronda nga ginapakalma gani. Unta na eh. Tita, subong tapos na nag-resume ng sesyon kaki 5G ni da. Oo, na-resume na kaki-5 dyan, no? At siyempre mga professionals, mga normal man na yung ba isay da, pero nang sa lugar lang la. Kagano, napasara ang resolusyon? Yes, sa kaki-5 dyan, napasara ang resolusyon, no? Matapos ang pila ka minutos nga hindi pag-intindihan. Ano gidang nabutang sa resolusyon? Actually, Nadula. Nadula si kaki 5G ni Kauyunan.
Napatay ko ng cellphone niya. Okay. Balikan na siya, no? Ano ang nabutang sa resolusyon kay amo ning ginpaisan mo? Medyo init, tasay tingog, protein natapos naman. Mga professional mo na da sila. Kaki 5G ni? Ang nakabutang sa K5 dyan sa resolution, resolution urgently requesting the transfer or reassignment of Engineer Roy C. Pacanan, OIC District Engineer, Department of Public Works and Highways, DPWH, Iloilo City. Ang rason dari kay K5 dyan, na for this reason, the Sangguniang Lungsod needs the appearance of Engineer Roy Pacanan, OIC District Engineer, DPWH, to shed light on the cause of flooding and adopted resolution number 2025-735 entitled a resolution calling for the aid of legislation, therefore the Iloilo City Council all over private and public works along rivers, creeks, and waterways Iloilo. Kaya mo ni K5 dyan na ang committee hearing, parati na dyan, kaduhan na quadcom hearing kung wala din nasambot si Engineer Roy Pacanan. That's why nga doon napuno na ang konseho or napuno na si Councilor Romaldon since siya ang lead committee ng investigasyon sa K5 dyan. Pinag-result, niwapasal na lang siya sa resolusyon nga nagapalawagan niya. Way pa ka balo si kagawad doron nga sang Lunes. Number 1 order of the day ni Secretary Vince Dizon nga magtinder sang courtesy resignation sila tanan. Amo na gani kay K5 dyan, naging select na lang ni Councilor Romaldon ang iyang resolution sa mandate man ni Secretary Vince Dizon kay K5 dyan. As of the moment, wala pa kapasang update, kung nag-courtesy resignation na si Engineer Pacanan, ano ang iyang plano. Since courtesy lang man kay K5 dyan, mo probably hindi siya mag-resign. Ang kung courtesy resignation, kung ako kay Pacanan niya ma-resign gid ko yaw. Hindi bla? Nga nga ginaparesign. Why ganit nagaparesign? Ginapatinder lang sa courtesy resignation. Nga ini man pagbatunon dyan, ipang-reassign mo lang gani na sila? Or yung shuffling kay K5 May reshuffling lang ulat-ulat na ni kagawad doon kung saan na may epekto ang reshuffling o kung ang tender sang courtesy resignation ni Engineer Roy Pacanan. Kaya may order ng secretary nila mo. Galing ang order, isang period bla, until pinakadlaw, no? Pinakadlaw, 5 days, 3 days, after sang announcement, nga mag-file sang courtesy resignation ining mga taga-DPWH. Ang mag-isip kita dyan, siguro sa bahay ni Councilor Ronaldo Rodman, if there is a resolution from City Council, mas mabugaat pagig ang poll na mag-resign na lang or i-reassign si DE Pacanan kay K5 dyan. Okay. Galing iti na fake news na sila sa nagligad ng mga sinimana dahil nga balag inislan ng Wayman bala. Actually, kay K5 dyan, ang amo ng fake news sabi, ang mga district engineers kay K5 dyan, parehos manabala sa police nga gina-reshuffle sila kay K5 dyan if mag-abot ng ilang tenure na sila sa ilang posisyon kay K5 dyan for less 2 to 3 or 2 to 5 years kay K5 dyan, gina-reshuffling gid man ya. Si DE Pacanan, naka 2 years na siya kay K5 dyan, and probably i-reshuffle naman siya kay K5 dyan, and ihalin sa iba naman yung mga district officers sa K5 dyan. Okay. Good job, good, kaki 5 Jenny. Sige, kay K5 dyan, ini nga balita ang yadulong sa inyo sa DCX Coffee nakakapi ka na nagka-detox sa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny, kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo kanya salamat sa report ni Kaki 5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. Amo na gani ang balta, no need na sang resolusyon. Ngay pasar nyo da, kay tinag-order ng sekretary sang DPWH mo. Kag pati ka mo, nga patihon ka mo ni Pacanan. Amo na gani nga, uyang na kamo timpo nyo da. Tod nga obligasyon nyo da, no? May obligasyon man kamo dara sa City Council. Pila na kahiring, kay may rason man si Pacanan. Nagawa mo na ba ang mga bagay? Nga pa kantoon nyo ko da. I think in-declare nyo ko nga persona non grata. Sa paa, imulat ng iyong mga mata. Ulatan nyo lang may matender gimana sa sang courtesy resignation.
Puro to nabatian yung ganiya, kasi ma-promote pa ni ganiya si Pakanan. Oras sa ato niya pagpagalagad, las 11:32 na. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sa Ditribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Subong nga panahon sa pagulan-ulan, dapat yun mag-inom kita sa Ditribayo ha. Ay ang Ditribayo nga may extra virgin coconut oil. Kagin paamanan sa vitamin D3, ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Nga magapabilin kita nga healthy. O naka Ditribayo kita adlaw-adlaw. Ang ang Ditribayo, ginapatay niya sila mga viruses katulad sang dengue, mpox, kag iban pa. Kung nag-a-star ikaw sa balaon kag matubig nga lugar, nga paborito balayan sa lamok, taas lang imo hilanat ka may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan, may naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dengue ka, gani mag-Ditribayo ka. Ang Ditribayo ang superfood supplement. Agini mo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides kalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang Ditribayo. Ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa Ditribayo ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo, ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo ang iya sini pinagi sa medium chain triglycerides sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o na dengue ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabulig proseso sa platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinuan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok may dala sang dengue virus. Di kawan niya mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-inom ikaw sang Ditribayo. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga hindi magka-dengue, mag-Ditribayo ka. Gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag-Ditribayo ka. Kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C sa mabaskog naton nga lawas, kag resistensya para nga hindi kita magbalatian. Ang Mighty C kag Ditribayo, mga di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa siyudad sang Iloilo, ari namtang sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagaw, ara sa Orby Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Sa Kalinog, ara sa Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag sa Pasig City, ara sa Salvacion Street, Pasig City. Kay hambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mas mapusponggan, hindi ka magbalatian kung nag-inom ikaw sa Ditribayo, Mighty C, DTX 500, kay nagapangapi ka sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Standby, magabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon ka mga balita pagkatapos kid lamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang Ditribayo sa akon matapos ang duha ka
ulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Mangunguma, bisitaha ang imo talamnan. Agud malikawan ang peste kag pamalatian. Ginapanugyan. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipiibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
isa at dua ayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ay, so. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa Kampiyon nga Istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampiyon nga Istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. MBPS. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. May duwa ka mga project nga flood control diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Nga ginaobra ini sang duwa ka mga kompanya nga na-identify sa pamilya Diskaya. Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Ang ini nga mga flood control projects kag wala ban ini sa mga permit nga nakuha sa siyudad sang Iloilo. Kaya mo ina nga si Iloilo City Mayor Raisa Chu nagpahayag nga ang St. Timothy Construction Corporation kag Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation napaslawan sa pagkuha sang mayor's permit. Samtang nga nagapatigayon sila, nag-obra sila sang sini nga proyekto sa Iloilo sang dapat sini makuha kundi nakuha nilang project. Dapat ang kontraktor magakuha sini isang permit sa City Hall, pinaagi sa Iloilo City District Engineering Office. Gin-confirm man ni Mayor Chu nga ang ining duwa ka mga kumpanya
ang dapat nga magbayad sang 3.1 million pesos nga buhis sa city government. O ang Saint Timothy Construction Corporation kag ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. So may balayran sila nga 3.1 million pesos kang taxes ha. Sa Iloilo City Government ining duha ka mga construction firm, duwa sa siyam ka mga construction firm nga ginapanagyahan sang pamilya Diskaya ni Corley kag Sara Diskaya. Di dapat bayad sila sang 3.1 million ito yadi pa nga buhis para sa syudad. Dako pa ina nga mabulig nila sa mga pumuluyo nga mga pigado diri sa syudad sing Iloilo kon magbayad sila sang 3.1 million nga buhis para sa syudad sang Iloilo. Oras aton nga pagpangalagad na 48 minutos na nakaligad sa alas 11. Si Secretary Vince Dizon sang Department of Public Works and Highways ginapauntat ya anay ang mga pagpatigayon sang bidding sang mga proyekto sang DPWH sa sulod sang 15 kadlaw kon duwa ka semana. Samtang nga ginaplastar pa kuno niya ang tanan nga mga bagay. Ginapauntat anay for 15 days or 2 weeks ang pagbidding sa mga DPWH funded projects nationwide. Siguro may mga bagay na sila nga tanawon anay sa mga magpatigayon sang bidding sang DPWH sa mga infrastructure projects. Ini man pwede nga ini muna pagdayunon kay bay mga projects dira sa DPWH nga kinahanglanon. Kinahanglanon gid. Labi na gid kon ang mga budget bla kon ang bidding bla parte sa pag-repair or maintenance sa mga taytay. Tama ina ka importante. Ang pagpatapos pagpasemento sang mga guba nga dalan. Importante ina. Including hasta mga flood control projects basta sakto lang kag maayo lang pag-ubra. Kay maposlanon ina kung ginobra sang husto kag maayo nga pag-ubra. Why ano isang bidding ha? Sa tanan-tanan nga mga locally funded projects ang DPWH nationwide. Upon order of Secretary Vince Dizon, kay may mga bagay pa sila nga ginatapos parte sining paglimpyo niya ay ang marching order na nagikan sa kay President Bongbong Marcos Jr. nga limpyuhan niya ang DPWH. Kay napuno ini sang issue sang korupsyon ang ining ahensya sa gobyerno subong. Kag gina-review gani subong ni President Marcos Jr. mo ang mga budget sa DPWH para sa 2026 national budget kay ginapatian nga mayara nga mga insertion naman sa aton sining National Expenditure Program o kon ang 2026 national budget. Standby ha, talakayon naton ini kagiban pa nga mga balita. Pagbalik naton pagkatapos sang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Pagbalik naton ang mga balita nagikan naman sa Bilyonaryo News Channel. Standby na mga kaki-5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentary. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines.
Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa ako. Bisan inon mo na ang away pa nakakaw sa agad, hindi mo nagpusipot siya. At siyempre, may araman sa may isip. Sigot na. Tapor, gabi ka mga tulog, kaya mga ito ha. Hindi ko naman tulog, kaya mga wala. 1, 2, 3, go! Ilog mo. Go. Ilog mo. Saan ang last mo nagluggo? City 88.7 K5 News FM News FM DTX 500 Health Alert.
DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical attention, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C, para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, DA magpapatupad ng mahigpit na pagbabantay sa presyo ng bigas laban sa manipulasyon. SBMA Ecology Center pinarangalan bilang Best Ecological Solid Waste Management Practices sa Environmental Summit 2025. Huling balanse ng Health Emergency Allowance and COVID-19 frontliners inilabas na ng DBM. Samantala, Iloilo City Government nagsagawa ng ocular inspection sa flood mitigation project sa lungsod. 207 na mga kabataan sa Antique sangkot sa child labor nitong 2024 ayon sa datos ng PSA Antique. Gayun din pagtaas ng kaso ng dengue at leptospirosis sa Bacolod City, alarming ayon sa isang konsehal. 2 bahay ng
naman sa Capiz na sunog. Uglante patay matapos makipagbarilan sa PNP Misamis Oriental. At habal-habal driver sa Aklan arestado sa buy-bust operation. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigpit na nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture sa mga rice importers, retailers at mga stakeholders para maiwasan ang pang-aabuso at pagmamanipula sa presyo ng bigas. Kasunod dito sa pagpapatupad ng rice importation nitong unang araw ng Setyembre. Sinabi naman ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na patuloy ang ginagawa nilang pag-iikot sa mga pamilihan kasama ang Department of Trade and Industry o DTI at Philippine National Police sa gayon din ang mga local government units para matiyak na naipapatupad ang suspensyon ng rice importation. Natitiyak naman ang ahensya na mayroong sapat na supply ng bigas ang bansa base na rin sa inventory na ginagawa ng National Food Authority o NFA na mayroong aasahan pa na 11 million metric tons ng bigas na nakatakdang ahingin sa mga susunod pang linggo. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, SBM Ecology Center pinarangalan na bilang Best Ecological Solid Waste Management Practices sa Environmental Summit 2025. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Smile Abrera. Ginawaran ng Best Ecological Solid Waste Management Practices ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Ecology Center sa katatapos sa Environmental Summit 2025 sa Clark, Pampanga. Ang parangal ay ibinigay ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Central Luzon bilang pagkilala sa kanilang maayos na pagpapatupad ng solid waste management sa loob ng Subic Bay Freeport. Itinampok sa summit na may temang Ending Global Plastic Pollution ang mga programa ng iba't ibang institusyon laban sa polusyon at para sa pangalaga ng kapaligiran. Kabilang sa mga kinilala ang Semi-Annual Recyclables Collection Event o RCE ng SBMA kung saan nakokolekta ang libu-libong kilo ng recyclable at hazardous waste gaya ng used oil, lead-acid batteries, sirang bombilya, plastic, lata at iba pang materyales. Nakapagtala ang pinakahuling RCE ng mahigit 10,600 kilos ng nakolektang basura mula sa mga kumpanya, residente at iba't ibang departamento ng SBMA. Bukod dito, regular ding nagsasagawa ng Recycling Day tuwing Sabado sa mga pabahay ng Subic Bay Freeport upang hikayatin ang mga residente na makiisa sa tamang pamamahala ng basura. Ito si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita at Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang huling balanse ng Health Emergency Allowance para sa mga health workers na nagsilbi nitong COVID-19 pandemic mula 2021 hanggang 2023. Ang nasabing halaga'y sumasakop sa 1,411,546 claims mula sa nabanggit na taon na hinihintay ng mga local government units, private health facilities, state universities at ilang pang institusyon sa iba't ibang rehiyon. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na naaprubahan na ang Special Allotment Release Order ng Department of Health o DOH. Ito na ang huling bahagi ng Public Health Emergency Benefits and Allowance o PHEBA na obligasyon ng gobyerno. Hinihikayat rin ng kalihimang DOH na agad na ipamahagi ang PHEBA sa mga health sector workers sa lalo namang madaling panahon. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Iloilo City Government nagsagawa ng ocular inspection sa flood mitigation project sa lungsod. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Nagsagawa ng ocular inspection ng Iloilo City Government sa flood mitigation projects ng Iloilo City District Engineering Office o ICDEO sa Mohon Arevalo sa lungsod. Personal na pinuntahan ni Mayor Raisa Treñas ang nasabing proyekto kasama
kasama si Mayor Sofronio Fusi ng Oton, Iloilo. Ayon sa alkalde, desmayado ito sa kanyang nakita dahil malaking porsyon ng ilog ang sakop ng nasabing proyekto na tinuturong dahilan ng pagbaha sa barangay at katabing mga lugar. Pahayag pa ni Treñas, magsisimula na ngayong buwan ang investigasyon sa mga flood control projects sa lungsod na pangungunahan naman ng University of the Philippines UUP at Central Philippine University o CPU para may scientificong basihan ang resulta ng investigasyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din 207 na mga kabataan sa Antique sangkot sa child labor nitong 2024 ayon sa datos ng PSA Antique. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Family Panano. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA Antique ng 207 o 0.14% sa 146,200 na mga kabataan na may edad 5 to 17 years old ang sangkot sa child labor sa probinsya. Base ito sa datos na nakolekta mula July 15, 2024 hanggang September 30, 2024 na ibinahagi naman ni Mr. Randy Takugdoy, Chief Statistical Specialist ng PSA Antique sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS Data Turnover Ceremony. Sa datos ng PSA Antique, nangunguna sa may malaking porsyento ng child labor ang bayan ng Valderrama na may 0.34%, sinundan nito ng Lawaan na may 0.33% at Barbaza na may 0.32%. Habang ang may pinakamababang porsyento naman ang naitala sa Aniniin na may 0.07%, sinundan ng Kaluya na may 0.06% at Panda na may 0.05%. Ang mga naipresentang mga numero ang makakatulong sa mga local government units o LGUs upang makagawa ng mga programa, aksyon at plano upang mawala ang forced labor matapos ang modern slavery, human trafficking at masisiguro na hindi ito mahahantong sa pinakamasamang uri ng child labor. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din pagtaas ang kaso ng dengue at leptospirosis sa Bacolod City, alarming ayon sa isang konsehal. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Inihayag ni Councilor Cesar Destrito na nakakaalarma na ang pagdami ng mga individual na naapektuhan ng leptospirosis at dengue fever sa Bacolod City sa Negros Occidental. Ayon sa konsehal, umabot na sa 532 o 532 ang bilang ng mga individual na nagpositibo sa dengue virus base sa record ng City Health Office o CHO noong Hulyo 5 ngayong 2025. Sinabi rin ni Councilor Destrito na mas mataas ng 148.6% ang kaso ng dengue infection ngayong taon kung ikukumpara sa kaso ng naturang impeksyon noong 2024. Tumaas rin ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Bacolod ngayong 2025 ng 50%. Umabot na sa 12 ang kaso at 6 na ang binawian ng buhay dahil sa leptospirosis ayon sa konsehal. Kasunod nito, nanawagan sa distrito sa publiko na mas paigtingin pa ang kampanya laban sa leptospirosis at dengue fever. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na makukuha sa tubig baha na kontaminado ng Leptospira bacteria. Samantalang dengue fever ay isang viral infection na makukuha naman mula sa kagat ng lamok. Tumataas ang kaso ng impeksyon sa tuwing may malalakas na pagbuhos ng ulan sa lungsod ng Bacolod. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. 2 bahay sa Capiz na sunog. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Angel May Ciudad. Burn na 2 bahay sa sunog sa barangay Banica, Rojas City, Capiz. Ayon kay Noel Docno, napansin nilang may sunog sa loob ng kubo at sinubukan pa nilang iligtas ang mga gamit na sa loob ng bahay. Bago aniya ang sunog, may mga bata sa loob ng kubo at posibleng
nasabing naglaro ng lighter na naging sanhi ng sunog. Agad naman umresponde ang mga bombero at diniklarang fire out. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Para sa Mighty Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Probinsya ng Capiz, K5 News FM. Network News. Mighty Network News. Gayun din po, Gante patay matapos makipagbarilan sa PNP Misamis Oriental. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino. Patay ang isang pugante matapos nakipagbarilan sa PNP sa Zone 6A Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilala ang namatay na si Harry Yamok, residente sa nasabing lugar. Sa inisyal na investigation, nag-serve ng warrant of arrest ang mga personahe ng Villanueva at Taguluan Municipal Police Station laban kay Harry dahil sa kasong murder. Nagpaputok ng baril si Yamok sa operating units kaya't agad siyang na-neutralize. Armado ng caliber 45 at granada ang suspect. Walang naiulat na sugatan sa mga miyembro ng PNP. Napag-alaman na si Yamok ang suspect na bumaril patay kay Robin Pagara ng nakaraang linggo na agad namang tumakas. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Mighty Network News. Mighty Network News. At habal-habal driver sa Aklan arestado naman sa buy-bust operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Arestado ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan sa may poblasyon Altabas nitong Martes ng hapon. Kinilala ang suspect na si Dante Heradora alias Dandan, 31 anyos at residente ng nasabing bayan. Nabilhan ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang droga kapalit ang 1,500 pesos na mark money. Nakumpiska rin sa isinagawang body search ang karagdagang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nakabalot sa papel at nakalagay sa bulsa ng kanyang shorts. Ayon kay Police Major Jerome Manahane, hepe ng PDEO Aklan, matagal na nilang minamanmanan ng suspect na kabilang sa mga street level individual or SLI at itinuturing na bagong tukoy na drug personality sa lugar. Sa ngayon, si Dandan ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Mighty Network News. Mighty Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Binuksan na ng pamahalaan ng Ukraine ang bagong sistema ng pagpasok ng mga mag-aaral sa Kharkiv kung saan itinayo ito sa ilalim ng lupa dahil pa rin sa patuloy na pagbubomba ng Russia. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 17,000 na mga estudyante ang nag-aaral sa ngayon sa 7 underground school sa lungsod, habang 3 paaralan pa ang inaasahang magbubukas sa susunod na taon. Maging ang ilang istasyon ng train ay ginawang pansamantalang silid-araran upang maibalik ang kaunting normal sa pamumuhay ng mga kabataan. Bagamat may pag-asang magkausap ang Ukraine at Russia para sa kapayapaan, maraming magulang tulad ng tanggap na malayo pa ang normal na pamumuhay. Gayunman nais sa mga ito na maranasan ng kanilang anak ang aktual na pagpasok sa mga paaralan. Mighty Network News. Mighty Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Southern Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik na sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant.
Para malikaban nato na makamamatay nga kanser, mag-DTX sa 500 kita adlaw-adlaw. Para malikaban nato ni magtaas ang atong sininga blood sugar, mag-DTX sa 500 kita adlaw-adlaw. Para malikawan naton nga mga komplikasyon sa mga balatian sa aton lawas, bangod may diabetes kita, mag-inom kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. Kag para mahamo o kag atong katulugon kon gabi, mag-inom kita sang DTX sa 500 adlaw-adlaw. DTX sa 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, kagari na kita sa aton sini mga balita, kaginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini mga nakapanguna nga mga balita, limpyuhan sa bagong tiglikom sa Department of Public Works and Highways nga si Secretary Vince Dizon. Ang departamento sa sulod sang 60 kaadlaw. Ini ang sa tunga sang investigasyon sang palpak kag ghost nga flood control projects sa bilog nga pungsod. Suno kay Secretary Dizon nagapati nga madamo pa sa gihapon nga mga maayo nga mga tawo sa opisina apang kinanglan nga ipain ang nagaguba sini. Nanindogan man si Dizon nga hindi insakto nga magpatigayon sang kaugalingon nga investigasyon ang DPWH. Nagapati si Secretary Dizon nga sa ginatukod nga fact-finding team ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nahibaluan nga sa unang adlaw pa lamang bilang DPWH Secretary, iya gilayon ginmando ang pag-submit sang courtesy resignation sa mga opisyal sa nahinabitan nga opisina. Ginpasiguro man sang Tignicom ang permanente nga iga-blacklist ang mga kontraktor nga mapamatudan nga may kahilabtanan sa mga ghost kag substandard flood control projects. Samtang nagapati naman si Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan nga nahimo niya ang iya ikasarang kag may ginhimo man ini nga maayo sa opisina. Sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Ginpahayag ni Senator Tito Soto nga kinanglan ipatawag sa hearing sang Senado ang mister ni Sara Diskaya nga si Corley. Suno kay Soto, kinanglan nga maatag ang proseso sa pagbakal sa mga Diskaya sa malahalon nga mga salakyan. Ang ginmit lang ni Diskaya nga dealer. Naginbaklan sini sang salakyan ang anay may kahilabtanan sa smuggling. Apang ginpahayag ni Soto nga hindi na kinanglan pa nga ipatawag para sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee ang mga dealer sang mga luxury car sang mag-asawa nga Sara kag Corley Diskaya. Ginatugyan man ni Soto sa Bureau of Customs ang pag-imbestiga sa mga luxury car sang pamilya Diskaya. Sa iban pa naton nga mga balita kag nadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel.
Ginatagan lamang sang 5 kadlaw sang Infrastructure Committee sang Kamara ang miyembro para mag-submit sang ila full disclosure agreement. Ang full disclosure agreement ang nangin kasugtanan sa hearing sang Infra Committee agod mahibalawan kung sino ang mga miyembro nga kongresista nga may kahilabtanan sa anuman nga mga proyekto sa mga kontraktor sang DPWH. Ginpahayag ni Committee Chair Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na hindi na makapasakop sa mga masunod nga hearing ang mga kongresista nga hindi makasubmit sang ila mga negosyo kag pamatuod nga wala sila sang kailabtanan sa isyo. Dogang pa ni Redon nga nakalakip pa diri ang deklarasyon sang mga mamalidha sa ila mga himata o kon pamilya nga may kaangtanan man sa proyekto sang DPWH. Ginatunaan pa ni Redon kon ipakigbahin sa publiko ang layi bag-o umpisahan ang masunod nga hearing nga wala pa mahibaluan kung saan o pati kayunon. Katuyaan sang amo nga motion amo ang malikawan ang conflict of interest kag maka-inhibit sa investigasyon ang kung sino man nga mamalida nga may kangtanan sa mga kontraktor kag proyekto sang DPWH. Sa iban pang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 35% sa mga Pinoy ang nakapati nga mas nangin maayo ang ila kabuhi kon ianggid sang nagkaligad nga tuig. Ini ang resulta sang second quarter survey sang Social Weather Station o kon SWS. Nagagwa man sa survey ang 23% sa mga Pinoy ang nagpahayag nga naglala ang ila kabuhi samtang 42% ang nakapati nga wala sang nagbago. Ang nainambitan nga survey ang ginpatikayon humalin sang Hunyo 25 tubtob 29, 2025 paagi sa face-to-face interview sa mga Pinoy nga 18 anyos pasaka ang edad. Ag sa dugang pa nga mga balita, mga kakipay, mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Kada Pinoy may utang 142,000 pesos. Bangod sa 17 trilyones pesos nga kabugsan nga utang sang Pilipinas. Ini ang nagwa sa ginpahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Serwin Gatchalian sa budget briefing sang Development Budget Coordination Committee sa 2026 budget. Suno pa kay Gatchalian bango diri mas dako sa karon ang ginabayran na interest sa utang sang gobyerno kon ianggid sa ginagasto sa kinahanglanon sang mga Pinoy. Nagpaandaman si Gatchalian nga kon hindi makontrol ang utang, mahimo nga matapos ang termino sang pamunuan ni Marcos nga may pinakadako nga utang sa tanan nga mga nakaligad nga administrasyon. Amak po na nga kita nga mga Pilipino, utang naton kada isa 142,000 pesos kada isa. Grabe no? Sigihan nyo lang na pangawat, sigihan nyo lang ng pangutang. Kaya ang ginautang ta, ginapangawat pa. Kag ang iban ginadayaan pa ang proyekto sa gobyerno. Ang kaluluoy, amo ang mga hoy-puloy nga mga pumuluyo. Kagamuyad to ang mga balita nga ginadulong sa inyo sa Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Padayon kamo ka nakapamati diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo.
Check na to ng mga report na sa aton sini mga Kaki 5 reporters nagikan sa ila mga areas of assignment sa subong nga matinoon. Check na to ni si Kaki 5 Alex sa Escalante nga aton sini nga koneksyon nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Bangod sining pagpirma ni Governor Art Defensor Jr. sang Memorandum of Agreement upod sa mga local government unit sa probinsya sa Iloilo. May kang tanan sa 20 pesos kada kilo sang bugas. 20 pesos per kilo rice program. Sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga gina-implement na sa mga lugar sa bilog nga Pilipinas. Diri sa probinsya sa Iloilo, masugod na ini kung mapirma ng MOA upod sa mga mayor sa mga kabanwanan sang probinsya. K5 News FM. Kampiyon Report. Kaki 5 Alex. Yes, K5 John, very good news gid ni para sa mga pumuluyo diri sa probinsya sa Iloilo. Tapos available na. Makatilaw na tasang 20 pesos kada kilo. Ti mga construction worker dala. Mga driver sa mga di pasahero blang nga mga salakyan pwede silak bakal. Yes. Yes, mga minimum wage earners makabakal. Oo. Ini after kay John naging approved sang sangguniang panalawigan ang sulat of course no ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga nagahingyo sang authority to sign sa sangguniang panlalawigan agud makapirma sang Memorandum of Agreement upon MOA upod sa mga local government units naton diri sa Iloilo Province. Of course, ini ang may kaangtanan no sa Sipag at Tiyaga program sang Iloilo Provincial Government. Sa diin, naupo diri ang pagbaligya sang nasiling mo na kaina, ang pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas diri sa Bugos nga probinsya sa Iloilo. Well, sang una na pahayag na nga daan ni Governor Defensor nga ang mga local government unit ang magaserbe nga retailer bala sang mga bugas nga ibaligya no sang probinsya pinagi sa mga kadiwa centers nga ipahamtang sa mga local government units naton kag may ara sang listahan kay K5 John sang mga benepisyaryo sang program wherein amo na sila ang pwede nga makabakal sang 20 pesos per kilo nga bugas kay hindi siya open for all kay K5 John ang pagbakal sang manubo nga presyo sang kinilo sang bugas diri sa Iloilo Province. Ang local economic and development investment promotion head nga si Ma'am Aulin Spin ang posible nga magpatuman sa mga programa this October and the inaginitunghuan gid sang Iloilo Provincial Government nga mapatuman as soon as possible para nga mahadamo no kita dyan sang mabuligan nga mga minimum wage earners diri sa Iloilo Province. Ang isa pagid sa mga target nga mangin beneficiary sa amo nga programa kakita dyan ang mga pamilya nga may ara sa mga undernourished sa mga kabataan, may mga malnourished na mga kabataan wherein ang mga local government units naton, mga kabanmuhanan diri sa Iloilo Province ang ma-identify sa ila kakita dyan. Okay, mga mayor sa mga kabanwanan ma-identify? Yes, ang aton nga mga municipal health. Nakakuan man mo, naka-plastar man na ang listahan kung sino mga qualified beneficiaries ang 20 pesos kada kilo nga bugas. Yes, kakita dyan. So, umpisahan sang Iloilo Provincial Government as soon as makasulod ang bulan sang Oktubre para nga mangin smooth flowing. Sa subong, ara nakita sa refinement, although nga ang MOA to follow na ang tawag ni ang pagpirma since nga kahapon sa gitpatigan ng sesyon sang 15 sanggunian kakita dyan, na-approve naman ang inahingyo no, ni Governor Defensor nga makapirma in isang MOA with the local government unit. So mga sano mapirma si may mga next week siguro na yun. So automatic. Mga next week. Automatic tayo na mabakal na. Sa mga banwa mabakal ng 20 pesos kada kilo nga bugas? Yes. Oo, yes. Kaya mga banwa na to, may ipangtang kita nga mga kadiwa centers sa K5 dyan. Kung sa diin pa di mabakal, ining mga 20 pesos per kilo nga bugas diri sa province. Okay.
By the way, kumusta ang resolusyon blato ni Board Member Rolex Suplico nga mag-investigar sa mga palpak nga mga flood control projects sa probinsya? Yes, actually sang nagigad pa nga sinemana kasi sa gipatigan nga sesyon sang ang panalawigan na approve na ining resolution. Do nga naga-insist ang pila man ka mga board members from different districts diri sa Iloilo province nga kuntan ni kumbaga ma-ride on na lang bala or i-amend ni board member Rolex Suplico ang iyang resolution to include sang ibang mga distrito sa investigation. Kaya sa resolution ni board member Suplico, solely ang 5th district lang gid ang cover sang patigayon nga investigation. O galing hindi magsugot si board member Suplico nga ilakip ang sila ka mga distrito kay kahambal niya kung gusto nilang investigaran ng ilang distrito, kung tani nag-research man sila, nagsunog man sila sang kilay nila, kag naghimo man sila sang privilege speech, kag may ara sila sang kaisog, magtindog, kag sakay lang sila ya? Yes, oo, hindi niya gusto nga daw. Dapat mang sakay ka, mapliti ka man. Kuday nga libre. Yes. Pero since nga napasar ang resolution, ginpadala ini sa opisina sang Department of Public Works and Highways, kung DPWH Region 6, agad nga magpangayo sang ang project details sa mga proyekto nga ginpatuman sa DPWH sa 5th District of Iloilo para nga magamit sa investigation in aid of legislation sa may sama na panalawigan, K5 John. Salamat yun ka K5 Alex. Sige, ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, mga extra virgin coconut oil, plus vitamin D3 nga saragin makapalikaw sa inyo sa nagkalain-laing nga viral kag bacterial infection. Ang Klinika D3 Bio mabakal sa mga klinika centers naton sa nagkalain-laing nga mga kabanuhanan kag of course diri sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 News FM. Flash Report. Flash Report, amo na nambal naton nga hindi sa persona non grata, hindi sa resolusyon, ay nakatender na sa courtesy resignation si Iloilo City District Engineering Office Engineer Roy Pakanan. Resign ini siya o nagtender sa courtesy resignation. Unang nambal na to, nyulat lang kamo kaya nag-order na mo ang newly installed niya DPWH Secretary Vince Dizon sa tanan-tanan ng mga opisyal sang DPWH including ang mga district engineer sa pagtender sang ginatawag nga courtesy resignation. Ambal ko gid sinyo nga hulat lang kamo Kari na September 1 panigri ang pag-resign niya, pagtender niya sang resignation. Naka-address ining memorandum September 1, 2025. Memorandum for Secretary Vivencio B. Dizon, Department of Public Works and Highways, Bonifacio Drive, Port Area, Manila. Through Director Joel Limpinco, OIC, Office of the Regional Director, DPWH Region 6. Submission of courtesy resignation. Ang resignation niya nagasiling Dear Secretary Dizon, in line with your directive today, that is September 1, and in full support of the President's vision to clean sweep and streamline the department in the best interest of the Filipino people, I hereby respectfully tender my courtesy resignation as the OIC District Engineer of DPWH Iloilo City Engineering Office. It has been a privilege to serve the department and the Filipino people for almost 25 years. I am immensely grateful for the opportunity and trust granted to me. Rest assured that I remain steadfast
in upholding the value of public service moving forward. For your information, Roy C. Pakanan, OIC District Engineer, DPWH Iloilo City District Engineering Office. September 1 pa. In release, tiyan mo na ng balta nga ang inyo na obra-obra sa City Council. Obligasyon yung mana. But that is the so-called exercise in futility. Ito yung nag-resign na siya. Wisely nga party ni nga gindeclare sa pinagi sa executive order ni Mayor Trinia si D.E. Pakanan, kundi bangod sa panawagan, bangod sa direktiba upon assume of office ni Secretary Vince Dizon sa DPWH. Kay kung may order si Secretary Vince Dizon nga mag-submit sang courtesy resignation, ha? Why man hindi nyo kaya mapahalin si Pakanan da? Kay nga, that is DPWH. No amount of resolution, no amount of declaring as persona non grata. Ay ti, kwansa mo, career officer. Masaylo lang, kita nyo ang baldaton nga may reshuffling ini nga matabo. Ang ligad to, napagwa pa sila sa fake news nga kuno, ginislan, ipahalinan si Pakanan, ti wala. Area in line sang direktiba ni Secretary Dizon na mag-tender sang courtesy resignation ang mga undersecretary, ang mga assistant secretary, ang mga chief of office, ang mga department heads, ang mga district engineers, mga regional directors ng DPWH to clean sweep the department. Kundi DPWH mingapon ginpati ni Pakanan. Iti ara man siya nga nagaserbisyo. Amang punto nga na-delayed lang sila ganit sa ilo sa opisina, gindeklarar nga persona non grata. Kay mo kita nga ahinsya sa gobyerno, palinon man sang ahinsya sa gobyerno. And yet, tanan-tanan lang nga paghingabot, ara. Sabi niyo, abot naman kamo ni Rocket. Ang punto nyo, abot sa kamo ni Rocket, Yung mga project ni, ambal nyo, may ghost project. Tiwai man sang ghost project kali di sa flood control project si Iloilo. Ara, pero delayed lang. Hindi man sa palpak, kay tiwai wala pa matapos. Butlay na kay kung sagad yung maugtas. Hindi ko nasagad yung maugtas sa palinyon yung Pakanan. Hindi nagtalaas ang dugo nyo. Nagambal na kita nga hulatan nyo lang. Ay may matabo gina nga reshuffling. Yari na, part na ni. Hindi man na madali-dali nga palinon sa serbisyo sa Pakanan kiti career officer ini siya, regular employee. Hindi man saya quote terminus at the pleasure of the president at the pleasure of the secretary, kundi career officer. Hindi basta-basta ang mga requirements kang mga mangin district engineer ka. Oras sa ato niya pagpangalaga alas 12:40 na. Magabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon ka mga balita diri sa 11 Mbps pagkatapos kid lamang sini. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Si may diabetes ka na. Ang Riding Type Rice Transplanter ginagamit sa pagtanom sang sabon sang palay sa matapan nga talamnan. Ginapanugyan nga gamiton ini sa mga malapad nga kinahon. Mas madasig kag mas efficient ang pagtanom kung gamiton ang transplanter sa pag-establisar sang talamnan kumpara sa manual nga pagtanom. Ang transplanter makasarang magtanom isa tub duha ka ektarya sa isa lang kaadlaw. Hindi lang nga mas mapahapos ang trabaho, kundi nagabuhin man sang gastos kag ginasiguro nga mas mataas ang panubason sang palay. Tara na, gamiton na naton ang mga rice transplanters. Happy
Happy Fiesta Barangay Navais, Mandurriao. Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 News FM. Nay, may kinindo wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpaki mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputoks mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang putang-putang sa akin pa mo. Okay, isip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-isip lang sa mga pumuluyot na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay Kagkatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dunisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. 342. Kwantangan si Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka lang alam, ha? Mga batong na paginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso, ganihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa kayo sa water sa mga. Aray, Awan. udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ulit. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Yung patutag pasakay, enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, ha? 300! Na pagdating mo sa nagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Nalipay nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatotang hambang naton FM Horay lang pero ang hambang ta K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw.
Nancy Nanay kasi hindi nag-vote na siya. Oo, okay. Ano to? Ang K5 mas babaw. Okay lang nanay. Wala problema ko pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. Patay! Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Ari naman may nadakpa naman si Toto Didso. Isa ka avid listener sang K5 News FM Iloilo. Nadakpan gid ka pamati via 88.7 sa aton sininga. K5 dakop ka ilogo mo promo kag okay ka may kapi ka. Sik naton be ka-K5 Lawrence. Ari nang video ni ka-K5 Toto Didso. Nay, dali na nay. Sa K5. Ay, sus. K5? Oo. So, ara no, K5 dyan, si nanay nagapanaw, kay nadakpa naton siya nga nagapamati sa K5. Ay, mga ganyan pa. Si nanay naglipot naton. On the spot. So, nanay, sige lang, tibati ano man dira nga kung madakpan, nagapamati niya. Ay, oo eh. Tiga-expect ka man. Nang siyempre, igakang kung kubaw gabay, igapangan mo. Gabay ka na makalusot, hindi kang madakpan, para makatitik, katilaw man ta sa ilan. Mga bugong, wala niya o ano. Isubong kayo on the spot, nadakpan ka na mo, ni ka-K5 ka rin, nga nagpamati sa K5. Okay ka, may kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Ano mambal mo kay Doc Ramil Uy kag sa K5 ikaw nakabaton diri sang kampiyon nga kapi? Si Doc Ramil Uy. Ano mambal mo sa iya? Oh. Ay, madamo gid nga salamat Dr. Ramel kay nakalusot mong kamudi kag baw kalipay ko gid nga makatilaw man ko sa inyo nga kape. Sabi ag dahadiri ang mga tupad mo balay nga wala ka nagapamati sa K5 nga mamati na sila sa K5 agud sila ang mga kabaton man sa mga papremyo. Agda sila abi. Mga kaingod ko di sugiran ko man na sila nga gabay pa nga magpamati man sila sa K5 gapamati na sila kung galing kay natabuan ng bala nga ikaw lang gid sulo nga nagpamati subong dire sa barangay ana di Concepcion. Oo. Sa mga produkto ni Doc Ramil Uy anong mga produkto ni Doc Ramil Uy nga imong ginagamit? Gay pa. Pero willing ka man. Oo eh. Kita mo ka pamati ko ka pangamuno ko galing nga gabay pa makwanan man ko bala tilaw sa mga bulong na kapimpainin na kape. Ano pangalan mo gani? Dominga. Gaseta. Pila ka na gani? 74. So nanay, congratulations. Kaga madamo nga salamat sa padayon ng pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Mayong udto lang nanay, God bless. Kampiyon! Diri ang aton sininga winner no sa aton sininga okay ka may kapi ka. Si Dominga Gasita sang Barangay Concepcion City proper. Thank you gid salamat gid ti may isa sa kabak sang DTX Coffee Mix. Kag may coupon siya, may tsansa pagid siya nga magadaog sang Kaskag appliances sa K5 dakop ka ilogo mo promo. O sa tanan-tanan nato dira nga listeners bantayan nyo lang kay kon magyan ka mo madakpan ka mo tagaan ka mo gilayon sang isa ka box sang DTX Coffee Mix kag subong man isa ka coupon nga may tsansa madaog sang cash prices kag appliances. Mangod kay ginbutan nyo ang K5 News FM Iloilo sa number 1. Ang iniman nga porso na inadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para marikawan naton ang makamamatay nga kanser katulad sang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o konto malagsaon nga kasay isang kanser apang ini ang isa sa pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan,
kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma, history sang radiation therapy, chemical exposure, malawi ka pagubag sang parte sang lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Samtang ang mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiyong adyoin, tinali nga pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang kanser, mag DTX 500, kag mighty C kita kada adlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500, batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag DTX 500 kag mighty C kita adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Kag kon mga piga ni kita, dapat mga pi kita sang healthy coffee nga DTX coffee mix. Ay ang DTX coffee mix, kung makahigop ikaw ini sinisang mainit-init nga DTX coffee mix, makasinggit ikaw sang namit kag saboroso nga kape. Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabuli ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX coffee mix, healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag kung gusto mo healthy kag creamy coffee, mag pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, healthy siya. Bangod kay probiotics plus prebiotics with moringa, olifera kon malunggay. Kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Kung maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX beauty soap. Kay nagapahamot, nagapaputi, kag nagapapresko sa aton pamatyagan, magpaligo kita gamit ang Klinika DTX beauty soap. Pagtapos naton paligo, mamintay naton ang aton nga freshness. Mag-inom kita o kung mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye bayabas. Welcome amot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, nagapamot ka nagapaputi sa aton sining ilok. Ako nagasakit ang aton sining tiyan, bloated ang aton sining tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Kaya ang Klinika Sporbiotics nagapa-active sa aton sining digestive system. Di kung aktibong digestive system naton, ang mga ginakaon naton, ginatunaw niya sa gusto, malikawan naton ang pagsakit sa aton tiyan, bloated nga tiyan, LBM, kagiban pa. Kay active ang aton nga digestive system, masulhay ang aton sini nga pagpamuhin kung mag-Klinika Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Why na kita time sa subong nga edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sa Damian Anuay, man of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, Key 5 News FM. K5 News FM.